Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Intilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Cruz Angeles. Dalawang mahalagang next week activities. Number one, of course, yung translation. Nako! Ngayon pa lang. Oh my gosh. oo Electronic nga, na no? raw ngayon. Ngayon, hindi, Diba? pero ngayon pa lang, ang dami ng tao sa sa Quiapo. Oo, Ngayon pa lang. mga nanggagaling out of town Kung saan yan. saan Kasi nagkakalit. anong May date na ba sarili-sarili ngayon? sila. Kaya pala holiday sa January 9. Yeah. Sa Martes po, declared ng Presidente holiday daw dyan. Pero sa Manila lang. Sa Manila lang. Oo. Okay. Pero And then, ang traffic hindi sa Ba't Manila hindi? lang. Sigurado yung traffic all over the Oo, place. yan dapat buong Metro Manila nang walang pasok. Grabe. Oo. Yung, at ang advice po ng DOH, kung daw kayo ay sasama, sasali, Mag-ano kayo? mag-mask. kayo. mask. Mag-mask Face kayo. mask. At saka refrain from touching and kissing religious figures. Yes. Hindi, nakasalamin na ngayon yung ano eh. Yun na nga. Yung, Hindi, pero yung Nazareno. Eh. Pero yung iba, yung mga may mga dala-dala eh. Oo, may sarili may sila eh. sarili sila dala. Meron din. Kaya makinig ko kayo sa DOH kung pwede. Para hindi tayo Mas magkaroon kayo. Grabe, cultural. Ang hirap labanan yan. Mahirap po yan. Mahirap na- Kasi, Saka hindi dapat kayo naghintay ng last minute. ah, Dapat meron kayong educational or informational campaign before the run-up to the taslasyon. walang tigil na campaign. Merong workout. Huwag kayong gumaya sa DOT na walang campaign. Ngayon. Department of Tourism. Natawid pa talaga. Kayong mga Nakita ko pa yun. ngayon, baka naman sabihin ninyo ngayon, yung mga nag strike tungkol sa mga POB modernization. Yan! Ayan. Sabay na natin dito sa transaction. Milyon-milyon! Ang gulo niyan. Di ba? Ang gulo Lalo nagkagulo yan. Nagkagulo. Tapos pangalawa, darating si President Widodo. Ayun. January 9 to 11. Ano significance State niya? visit. Napaka-importante po yung visit niya. Kasi- Alam nyo po, at stake ngayon ang unity ng ASEAN. Yes. Oh. Noong nakaraang ASEAN meeting, hindi nagustuhan ng Pilipinas yung pinalabas na statement ng ASEAN tungkol sa problema natin sa South China Sea. Okay. At hindi nagugustuhan ng Pilipinas din po, ng ating leadership, yung mga statements na nanggagaling sa ibang leaders Ng ASEAN. ng ASEAN. Kumbaga, ina-isolate tayo. At ang kanilang parang tema ngayon, mali ang ginagawa ng Pilipinas. Parang outlier tayo doon. Oo. Yan ang, Kaya may- ganyan ang, so, Ang eto, laki ng difference, from leader to outlier. Oo, ayaw ng... ganyan po nangyayari sa atin. Nag-leapfrog tayo Hindi kasi, Hindi natin nagusto, kasi yung statement nila nung huli, oo, medyo medyo may laman na talaga eh. naginid tayo sama eh. Paano nangyari yun? Kasi remember, yung pinupush natin dati was a code of conduct for the South China Sea, which maraming sumasang-ayon. Siyempre may mga kanya-kanya local audiences yan. So kailangan timplahin nila yung statements nila. Pero in general, yung 2 years na nag-lead tayo ng 2 years, 1 year. 1 year lang ba? Ng ASEAN, nung pinopose yan ni Presidente Duterte nun, medyo maganda kasi pati ang China, diplomatically, nag-react din sila. Yung mga tipo, but we prefer bilateral arrangements. Hindi ASEAN to China. Ang ASEAN, yes, we understand that, but ASEAN has its, must agree on this code of conduct. Okay. So, yan yung diplomatic language. Pero in diplomatic language, bagdagulan na yun. So, So, sa diplomacy, pag ganun na salitaan, may laman na yun. Malaman na yun. So, itong visit ni President Widodo ng Indonesia, malaking bagay po yung relations within the ASEAN. Number 2, sa akin, tingin ko, din, yung source, economic, yung source natin ng coal. Ngayon may problema po tayo sa energy. energy. Ang
Ang ano pati, Indonesia lang ang pinakamalaking nagbebenta sa atin. in the case of Indonesia kasi, I think napag-usapan nila ni President BBM nung pumunta siya doon noong September, kung paano yung alignments as far as, kasi Indonesia right now is has already maintained a kind of alignment na acceptable to the powers. Kasi in China, for example, naglabas ng silang gumawa ng yung longest right now na train, yung modern train. Sa Indonesia? Sa Indonesia. Indonesia. From in Java. From Jakarta to the center of Java. Ngayon versus Japan 'yun. Nagbakbakan sila. Nagbakbakan sila doon. Talo yung Japan. Talo yung Japan. So yung Japan nagpunta sa India. Ngayon, at the same time, China yon. Naano nila yung relations nila sa US. In other words, hindi sila binubugbog ng US masyado. Hindi sila, at saka hindi sila nakaanoan ng US. Hindi sila nadidiktahan ng katakot-takot. Isa pa kasi, malayo sa flashpoint na Taiwan. Ang Indonesia. Ang Indonesia. Kaya hindi Okay, ka tayo yung buffer. Tayo yung nakasala. Tayo yung panangga eh. Tayo yung panangga. So kung magkakagera dyan, ang battleground dyan, Pilipinas. Tayo. At ang political situation ngayon sa Indonesia, hindi nakamukha nun dati. Stable na. stable sila. Nag-stable na. Nung kasi yung transition nila from one-man rule to a semblance of democracy, nagkaroon ng problema dyan. Ang tingin nila, magdi-disintegrate ng Indonesia. They were able to Ay, hold it. ganun. Kaya na-develop ng yan Jensen. They were able to Yan ang magiging take-off point if anything happens in Indonesia. For relief, for military operations, for everything sa Jensen. Kaya ang ganda ng port ng Jensen. Saka yung Pati ang kalsada. kalsada, lahat, everything. Yan sa Jensen. Kaya Mga pala kano ang dapat nag-develop ng nun? kalye. Ang tingin nila, magkakagulo sa Indonesia, therefore kailangan ng intervention. Workout na yan. And then at the same time kasi, Indonesia will have its elections this year. There will be 4 major elections this year that can change a number of things. US, of course, di ba? November. Meron din. Indonesia. South Korea. For that purpose. And then, India. So, major Taiwan, yan. katatapos lang. And then Taiwan, of course. Hindi pa tapos. Ha? Di pa tapos. Nagbabakbakan pa ba sila? Nagbabakbakan ng Taiwan. So, 5 major elections that will impact on our activities. Ang Indonesia po, walang claim dyan sa South China Sea. Kasi layo nila. Layo nila. They have certain claims somewhere Somewhere else. in that vast ocean. Pero mayroon silang. Kaya nga nung yung warship din ng Indonesia. Pumasok din sila in some areas. In terms of trade kasi, ang malaking binibili natin sa Indonesia, coal. Yeah. Tapos, fertilizer. Yes. Maliwanag yun. Mga kailangan natin. Very basic sa atin. Coal, fertilizer, to a certain extent, yung palm oil. Yan. Pero mas malaki yung Malaysia kasi. Sa pagdating sa Palm oil. Pero palm oil pa din. Pinoprocess dito. And then, the Indonesians would like to get back in terms of investments. Big sabihin yung Salim Group, mas marami pang kukunin dito. Parang ganun. No, I got Hindi pa sila kasya sa PLDT. 2 weeks ago. Sa Meralco, PLDT, NLEX, Maynilad, hindi pa sila kasya. No, there is an effort. They're involved in national development. Ayun! Sure. Ayun! Investments. Sure. Yan. Hopefully, We can entice other, ano ba tawag nila sa Taipan nila, iba yung... there are efforts. There are efforts na, pati yung
pati yung mga development in terms of agriculture. Ayun, lahat. okay. And then, of course, ang ano pa di dyan, Ang taas ng population ng Indonesia. More than 300 million. malaki yan. Pero ang laki nila. Malaki yung ng lupa. island, yung area. 13,000. Ang dami nilang 13,000. lupa, oo. At saka, the underlying point there is, kaya nga, yung kaibigan mo, parang Joel, na si Muscleman, na-envision na problema ngayon yun. May tanong dito eh. Ah. Yung imported na fertilizer, sa natin gagamitin? Sa imported na bigas? Ay, Hindi po kailangan ng fertilizer. Ibang klase ng fertilizer ko yung imported na bigas. Hindi pa. Iba yan. Hindi yan. Ang sabi ng Department of Agriculture, parin Jonat, yun daw revamp, yung major revamp sa agriculture, hindi pa daw tapos. Aabot daw yan sa regional offices. Yes. Naku po. Dami siguro nangangatog na doon. Oh, kasi in the more than a year na stay ni Presidente as Agriculture Secretary, marami siyang nalaman eh. Kaya ang implementor ngayon pagdating sa mga kailangan Ito ang hatchet. Ito ang hatchet. Kasi si Presidente, hindi ganun eh. Kaya ikaw, Kiko, pumunta ka dyan. Ito ang kailangan mong gawin. So hanggang sa regional offices daw po, ang bakbakan, magkakatastasan. Gusto kong, I want to see this. Mas marami pa daw po. Temporary lang daw po yung mga appointment ngayon. Ayan. Temporary lang yung mga appointments. Ibig sabihin, wag kayo makakasiguro. don't get comfortable. Don't get too comfortable. Yeah. Kayo po magkakabakbakan dyan sa Department of Agriculture. Maganda yan. Sabi nga nung nag-comment imported fertilizer. Gagamitin sa imported rice. Ha? Yeah, right. Konting good news naman. Sige, ano? Well, the other potential yun na, good yung news there, revamp. Sure. Good news. Okay. Sabi, something is happening. baka Ganun nakababa kasi yung standards natin na pagka may konting galaw, tuntuan na tayo. Siyempre. Okay. baka si Secretary Go, isa yan sa mga tututukan yung fertilizer, ibang process. Para sa imported na bigas. Para sa Imported baka hindi fertilizer. niya magalaw. Pero yung sir, di ba? Sorry. Ano yun? Bago ko babatiin ko lang kasi nakakuha ng kalendaryo to. Yung father ni Alicia Marge Grace Villegas, she turned 1 month old yesterday. So, Oy. may kalendaryo na nga pala, kawan. Speaking May of kalendaryo na po ang karambola. Nandito lang po Ma'am sa lobby. Cincin at Doktora, yung kalendaryo nyo. Kami na Kay Kinamam Chin. Saka yung Padala mga- natin. Yung mga taga Paris, we just want you to know, you have a calendar. Yes. Hindi, nabigyan siya. Nabigyan siya. Yun nga, you have a Ah, calendar. Yes. Lupit nun, no? ang lupit. Thank you very much. May dumalaw kasi. Sherry Lou. Hindi Binyosa. siya Hinanap ko sa nagpapaano Facebook, ng- hindi ko makita. Ang daming Sherry Lou. Diyos ko eh. Sherry Lou, ako na Thank lang. you. Thank you. Maraming salamat kasi may dumalaw sa Oo, amin dumalaw sa kahapon tapos nakakuha siya. Bago ng sumakay ng aeroplano, dumaan dito. Isang linggo lang siya rito sa Pilipinas. Akalain mong kasama pa sa itinerary. Ay, na dumalaw sa karambola. Nakakataba po ng puso yan. appreciate po napakasarap. namin yun. So, meanwhile, back at the ranch. Nag-resign na rin daw po si Yusek Sebastian. Kasama siya sa January 31. signation. Pero di ba ano yan? Nag-quit na rin siya. Seso yan, di ba? Na-downgrade siya eh. Ay. Nag-resign na siya. Naging technical advisory group. Ang ginawa niya, nag-resign na lamang siya. Ano yan? Retireable naman siya? Yes. O lampas na retirement age? Bahala na siya sa buhay. Oh, nag-resign. Pero Sinecheck ko lang kasi yung bahala na siya. retirement package. Hirap naman nun. Yung pangkabuhayan package. Ang hirap yan, naman ng mga tanong mo eh. Nag-resign na ngayon tao. Tinusisa pa talaga. Good news, we have 9 new cultural masters, mga manlilikha ng bayan awardees. Ayan. So, ano ba ang manlilikha ng bayan awardees? Kung mayroon tayong national artists para sa fine arts, mayroon tayong manlilikha ng bayan. Ano ibig So, ito sabihin yung mga nun? traditional arts. Okay. Like weaving. Weaving. Chants. Sa ating mga traditional cultural communities. So,
Ang una dito, si Adelita Romualdo Bagcal for Ilocano Oral Tradition. Aha. So, Ano yan? Nakatape ba yan mga yan? Yung mga oral traditions. Yes. nire-record na, dinodocument na natin ngayon. Ilocano buti oral yun. tradition, sir. Oo. Importante yan kasi mawawala na yung mga yan. Correct. Ayun na nga, because That's of why- globalization, rapid globalization. Correct. Mawawala yan. Yung Kung hindi natin manlilikha i-record ng- yan, At saka, ang manlilikha ng Bayan Awards requires the awardee to teach. okay. Kaya kung hindi kung sino-sino rin lang ano. And yung documentation ng kanilang both authenticity, their impact on the community, ang research nito magkaiba sa sa national artist. Kasi yung documenters natin sometimes take as much as 5 years para makadeclare tayo ng manlilikha ng Bayan Awardee. Okay. So, may vetting process din yan. So, ang second, for Manobo Embroidery, Abina Tawide Kogwit sa Agusan. Manobo. Manobo Embroidery. Kasi yung... Yan ba yung pula-pula? Yes. Pula-pula na. Ang Ganda ganda niyan. na. Ang cute, diba? Ibang klase yung pagkapula niya. So, may head dress pa sila na bonggang-bongga. So, si Hadja Sakinur Ayin Mugong de Lasas for Sama Dance. Uy, maganda yung sayaw ng Sama. Sama dance. Hindi ko pa nakita yan. Ay. Nakita ko yung eagle dance ng mga Davao tribes. Mandaya. Malamang Mandaya. Ganda. Pinerform yan ng bayanihan. Okay. Ang ganda. Pag marami Tapos kuhang-kuha nila yung movements nung eagle. Igo, no? Bundos, Bansil, Farah, ay to, kilala to eh. Ito lang yata yung lalaki eh. For Tiboli Brass Casting. Okay. Ewan ko kung nakapunta na kayo sa Davao, may mga brassware silang binibenta sa sa angkos. Paging mo yun, makikita mo, di ba, minsan medyo rough yung kanyang pagkakast. Yun talaga yung hinahabol natin para very indigenous. Pero pag niring mo, ang linaw ng tono. Ganun kagaling Well, that's yung an mga art brass talaga. casters natin. So, si Ma'am Marifera Vidas Ganahon for Higaonon Mat Weaving. So, Amparo Balansi Mabanag for Gaddang Beadwork and Embroidery. Gadang is in Cagayan. Yes, Gaddang. Cagayan. Cagayan Valley. Cagayan North. Ano yung kanya? Ano yung area? Weaving yan. Weaving? Beadwork. Weaving, Beadwork and embroidery. Samporonia Pagsak Madanlo for Mandaya Textile Weaving. Yan, Davao. Textile. Barbara Kibed Ofong for Tiboli Textile Weaving. Meron tayo kasi Anong benepisyo ng mga... So yan, I was going to, ano makukuha nila? Rosie Godwino Sula for Tiboli Chanting. Meron silang stipend every month. Yun. Sineset up ng NCCA yung kanilang School for Living Traditions. Ayun. Tapos, of course, binibisita. They get health health benefits katulad ng national artists. Wow. Sana magtayo sila ng website. Meron. Meron silang NCCA. website. Bawat isa niyan. Nasa NCCA. Yeah. Hindi sa NCAA. Yung separate. Bawat isa niya mga artist na yan na i-encourage na-declare, meron na natin. ma-encourage, magkaroon ng website para mapalaganap yun. Para may tapos ang links, merong ipakalat natin. Pati NCCA dapat permanent yung link nila to that. Galing yan. Diba, alam, pag napunta ka sa Japan, yung mga gumagawa ng katana, at national artist yun. Kasi meron silang term sa Japan, ang tawag ikigai, yung Yes. reason for yung National Living Treasures. yan. living treasure talaga. yung bang, and the way Tinatter talagang natin yan. napaka-modern ng Japan na bansa, pero ito ang aming tradition. Grabe ang metalwork tradition. Marami sila dyan. Pati, mabuti. Sa susunod siguro yung paggagawa ng mga pottery. Isa pa yan. Oo. At saka yung paborito mo, parin Joel, yung paggawa ng balisong. Ayun. Hindi. Ano yan, ha? Okay. Yeah. Pare, iba yan. May mga iba. Dati kasi ang sumikat dyan, yung malabon, yung knife at saka yung itak na ginagawa sa malabon. Iba yun. Ibang klaseng Ibang klase. tawag nito, asero. May iba din. Ginagamit Correct. nila kaya tibay. Nawala yun. Nawala. Pero may iba
knife traditions in various regions. Kaya Mabuti na lang meron tayong mga kasi ilang nationalistic sa na mga bakal yan na mga negosyante gaya ni kaibigan natin, yung dinadala niya sa Bataan, ang mga sa Bataan, yung mga lumang bahay. lumang bahay at yung mga gumagawa ng mga Dinala niya sa Bataan dinala niya para sa doon masira. Hindi, doon na niya tinira. Kala ko. Hindi, pati O nga, dahil yung dagat sinisira yung Hindi, pati yung sa yung mga gawain sa Betis. sa Betis. Yan. Oh, Betis, mga muebles. Saka yung mga... Furniture Kasi na wala kahoy. nang gumagawa. Ang ng hirap ano. nun, ha? Mga Dinadala niya sa Yes, Bataan. inlay. wow. Betis yan. Betis. Sa Guagua po yan, Betis. Wagwa, okay. Well, congratulations dun sa, ano tawag mo, scholar sa... Manlilikha ng Bayan Manlilikha ng Awardees. Bayan. Oo. Manlilikha ng Bayan. Oy, tanda, this is a That's state great. award, ha? Ay, ganda. So kapag nag-attend sila ng functions, na public functions or arts functions, pag kinilala sila, lahat ng tao dapat tumatayo. Parang dapat lang. in fact, in state functions where the president is present, presidente ang tatayo para sa manlilikha ng Bayan Awardee. Galing yan, Pati for national Artist, artist, mga ganun. Medal of Valor, ganyan. Presidente ang tatayo because the state awards them. Tayo, buong sambayan ng Pilipino, ang gumagawa nila ng pagkakilala na ganito. Hindi yung pag may ikling merkana, yan ang tinatayuan. Yeah. So, so para lang congratulations. Tapos, hinihikayat natin ang mga local governments nila to Gusto ko include makakuha their ng works tape in ng the mga, list. Oo. Meron bang kasama dyan? I'm sure meron sa NCCA. You can go to the NCCA library. Makakuha ka ng tapes? Kasi dine-document yan before sila gawaran. So, Wedding yes, meron chants. na. Meron mga ganyan. Hindi lahat meron ganon, ha? No, kasi So, it sabi- depends on lahat, the- hindi na lahat na-record? Hindi lahat may wedding chant. It depends on your Yung community. sa'yo, walang kasalan yung ibang lugar? Kaya Yung wala iba baka walang chant. Or hindi natin na... Hindi natin na nawala na lang. No, sinasabi mo, a major... Kasi lahat ng meron, kasi importanteng monumental yung momentous. Yung kasal eh. Gaya ng kamatayan, laging may dirges. Bawat grupo. Mapaanong grupo ka, may dirge. Meron din silang wedding chants. Kasi importanteng Ang event. mahalaga sa akin, sabi mo nga, major component dyan, ay dapat natuturo sila para ma-hand down to the next generation. Yung mga ano na yan, tradisyon na yan, at specialized. Artistic, Which brings me, At saka baka ma-develop one pa. last. Ma-inject ng bagong what you call Si- these ideas. By the way, yung sinasabi mong knife tradition sa Sulu, okay, uy, gumagawa pa ng Chris. The traditional way. Ayun, kaya nun, Sana Chris. kaya nandiyan ka pa pagbalik ko. siguro lang ng mga gumagawa ng katana kung iahambing mo siguro. Oo, these are knife masters. At very old ang tradition natin ng knife, ng warrior tradition of the knife arts. So halimbawa, of course, meron tayong balisong and the world over kilala na nila yan. Pero the Philippine Marines, ang kanilang martial art is called the Pitiki Tertiakali, which is a Visayan knife tradition. Ang tingin ko, laganap talaga yan all over the archipelago. Pero dun sa Tagalog region, dahil sa mga Kastila, ayaw nilang nagdadala ng bolo. Marami sila dun dito sa Luzon. So, ang mga Pinoutlook. nagdadala ng bolo, yung mga farmers, pinalitan ng yantok. Oo, kaya And naging the Arnis Arnis. was now born. So, pero the Philippine Marines officially made the martial art the Kali tradition, which is the the older Philippine knife traditions. So, yan. Masaya. Kailangan pang i-research yung mga Mindanaoan knife traditions. I'm sure meron yan. Yung warrior, yung fighting styles. By the Sa way, yan, Mindanao. ninamay ng Hollywood, yung John Wick, Born Identity, lahat yun Filipino martial arts yun. Nagaling sa South. Tanong ko lang, Chris, ano yung ginagamit nila?
ng mga movies, Hollywood movies. Dati Scali, sa Filipino martial arts. Hindi, may tatanong ako, Atty. Trixie, ano yung kampilan? Di ba Ay, baril nyo, malaki yun. baril ba yun? Malaki. Akala ko panaksak. Parang Akala ko espada yung rin. malaking Malaki. baril. Okay. Pero baril ha, hindi Nagaling- siya kanyon. Oo. Baril siya. Nagawa nilang Okay. Isa pa yun ha, yung panday traditions Canon natin, making. Sa atin, nauna rin tayo dyan, So, in fact, there was a time dami pala hinahanap nating dapat natin yung i-preserve. forge Oo. ni Panday Pira. Oo, Panday Kasi Pira. by mythology Oo. and legend, nasa may Intramuros yan. Oo. So, hindi ko alam ko. Merong nahanap na site which in theory we think belongs to, was Panday Pira's Saan yun? forge in Intramuros. Talaga. Saan doon? Hanapin. Banda rin siya, Outside the walls. gumagawa? Outside the walls? Wala pa malapit. tayong confirmation on that. Kailangan pa Why, ng was he further working study. for the Spaniards? No, he was working for us. For the but he was known all over the archipelago for nung natuto na rin siyang gumawa ng kanyon, si Panday Pira was supposedly one of the foremost. Pero he also started with the knife tradition. Ngayon ang tanong is, was Panday Pira or was Or it a group. group na nakuha yung organisasyon. pangalan? Direct natin. Pwede Ayan ang natin maganda. gawang pelikula yan. Panday Pira. Kung Kasi tao yung yan, tradisyon sa Malabon ng gulok, gumagawa, yung ibang klase yung aserong ginagamit nila. Yeah. Kaya noon sila Bonifacio, doon sila kumukuha ng mga gulok nila. Nung sila they started yung revolusyon, yung papunta sila sa Balintawak. Oo. Gumawa muna ng Malabon para kumuha ng... Ngayon, si paring Marlene Ronquillo na lang, alam ko. May dala may ng itak. gulok, itak. Dahil sa mga, pinapatay niyo yung pork industry. Ay, nako. Marlin naman, na-extend na nga yung Extend na. Yung Relax tarif, ka lang. yung tarif. Relax ka lang. Relax. Na-extend na nga ng 1 year. Nilalakad nila ngayon 5 years. Pero may grupo gusto perpetual. So, umalis ka na dyan sa negosyong yan. Ay, puta. Di ba? Nahihirapan ka dyan eh. Ang kalaban mo mga taga-mamahaling subdivision eh. Well, state Saka na. importers. State nang nandyan. Ah? Importers. Plus importers. Alam nyo, meron pong katakatakang nitong Kapaskuhan. Oh, ano? Sumobra daw dami ng holiday trash. Naku. Talaga? Oh. Alam mo, very scaled down na nga yung celebrations. Tons and tons of trash na nasa kalsada. Plastics yan eh. Yun ang problema. Nasa kalsada, sa sidewalks, Anong city sa mga yan? palengke, sa park, All over? the Philippines. I'm happy to say sa Cubao, di masyado. Okay lang daw po yan, sabi ng coalition ng Eco Waste. Yung tradition natin ng Kapaskuhan at saka niyang New Year, pero ilagay sana natin sa lugar. Ang mga garbage New daw Year? kumalat sa streets. Saan po mapupunta yan pag nasa kalsada yan? Sa dagat din, o sa ilog, o sa estero. Katapos-tapusan niya, nasa dagat din yan. Yan po meron nga tayong National Zero Waste Month. Okay. Uy, Kailan bakit yan? nawala yung Facebook natin? Ngayong Enero po yan. Sige, teka muna. Magbabalik ang karambola oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin si Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Acoustic si Cruz Angeles. Wow! Yun. So, pasensya na po dun sa ating Facebook. May bagong nag-video, so nag-end yung last live namin. So, paki-like and share uli yung bagong video. Ano yan, nag-trip din? Trip. Aksidente rin. Para sa panay? Pwede. Kasalanan na din ng NGCP yan. Oo, tama. Bakit nagtitrip kami sa... Buti na lang itong yung YouTube natin tuloy-tuloy. Okay? Mabuti na lamang.
So, meanwhile, like and share uli dun sa aming Facebook na video. Ang ating daw pong basura dito sa Metro Manila, umaabot sa 9,800, almost 10,000 tons of garbage every day. Ano po yan? Official figure yan ng MMDA. Okay? Most traveled. Ito ang statistics. Nasa 33% lang daw po niyang daily garbage natin. Ang napupunta sa landfill. Sanitary landfills. Okay. Okay. Because there napupunta yung iba? there are very... Ang iba po ay Kung saan. sinuwerte tayo, napupunta na lamang sa open areas, meaning kalsada. Kung saan-saan. lahat. Kung saan-saan. And therefore, finally, sa ocean. Napakasarap. Kasi, We're losing the battle. kasi hanggang ngayon, we have not constructed new sanitary engineered landfills. At Na saka new yung one. zero waste. Tapos yung... Nai-implement ba yung zero waste na yan? Tapos Ay, yung, nako. hindi yung programa, pati nga yung materials recovery facility na Reducing the napakalaki war na, the waste. along Cavitex. Oo. Nawala na yun, hindi na nga ginagamit yun eh. Uy, sa Cavitex. Wala na yun. Wala na yun. Hindi na ba ginagamit yun? Hindi na nagagamit yun. Eh ano na nangyari doon sa program ng zero waste? Yun na nga sinasabi natin palagi, pati yung programa at the barangay level na yung exchange para you get something out of your, para nagkakaroon ka ng zero waste at saka yung segregation, etc. and everything. Wala na rin yan. January ang National Zero Waste Month. Hindi yan priority ng mga Hindi. LGU, bro. Sa amin, sa barangay Don Bosco, sa Remanville, bro. Hindi, ayaw nila nung MRF, pare, material recovery. MRF, Ang material nilagay, recovery. multipurpose, stadium. Ayun Yeah. ang nilagay, pare. Patay. Eh saan napupunta yung basura nyo? Wala. Diyos ko naman, sir, yun yung negosyo nga. May Ni negosyo. Mayor, yung yung dump truck- trucks, yung kinukuha. dump trucks. Yung pumapalakpak kada dadating sila. Pati nga yung basura, mga sumisigaw. pati nga yung mga iba dyan, hindi nila alam kung saan nila itatapon yan. Kaya open Hindi yung natin iba. alam kung saan nila tinatapon. Para rin yan yung sludge. Oo. Hindi mo alam kung saan pumupunta yung sludge na yan. Pati po yung mga pagkain. Nasasama na dyan Oo. sa tinatapon. Halo-halo talaga. Halo-halo na yan. That's not Every day po, yan ang sabi ng MMDA. Ang pinaka-notorious daw dyan, Quezon City, number 1 sa garbage. Sabi ng MMDA. Ang susunod, Manila. Pangatlo, Caloocan. Mga malalaking Congratulations sa inyong tatlo. mga malalaking areas yan, mga Top malalaking kayo, areas. top. Although to be fair, malalaki yung Malalaking areas yan. matataas ang population. At saka Ngayon, So, talaga The more na kailangan si sipagin ng mga LGUs the more kailangan ang tutukan. waste management. Sabi ni- pag yan, Sabi ni Kid, sa 6988 Kid, ano ba talaga trabaho ng DNR natin? Hindi niya naramdaman. Aba, mapping out yung climate change. Roadmap naman natin, bro. Grabe. Science-based. ikaw kid, malapit na mag-summit. Oo, ayan. Ayan, pag nag-summit na, solve na ang problema natin. Kumbaga, yung pagbagsak ng rating ng Pangulo, malapit na matigil yan. Bakit? May slogan na eh. May slogan na. Bagong Pilipinas. pagdating dyan sa Solve na ang problema, may slogan May eh. branding na eh. pagdating dyan sa pagdating dyan sa basura, etc. and everything, yung tatlong agencies na yan ang kailangan, at least in Metro Manila, LGU, of course, di ba? Siyempre, LGU, MMDA, ang number 1. at saka DNR. Kayong tatlo. Nag-summit na ba kayo? Ayan! Yung summit nyo, kailangan may logo. Kailangan Maliwanag mag-summit. kayo, Kasi, baka hindi kayo nag-uusap. Okay. Yun ang problema dyan eh. Kagaya niyan, kung ako ang tiga-Caloocan lang, meron ho kami. Meron! Segregation lahat, etc. Hindi ho nakukuha eh. At walang paglalagyan ng basura. So, yun ang masakit. Trabaho po niyan. Nag-segregate kayo, tapos sabay-sabay pa rin kinukuha, Hindi, nagsasama-sama. pinagsasama-sama din. Hindi lang yun. Lagot. Ang sasabihin nila ngayon, hanggang ngayon wala akong sanitary landfill eh. Trabaho yan ng MMDA. Yan ang para rin yan power eh.
magsisegregate, may mag-aayos, may magkukuha. Yung transmission yung nakukuha yung Yan nagdadala. nagdadala doon. Saan namin dadalhin? Saan namin dadalhin? Ang lalayo niyan. Baka Ang mahal pa naman ng Mahal pa. mga para makuha yan. Mga Mahal ang tipping. bayad sa truck. tipping fee. Tsaka Napakalaking racket pa naman yan. Natanong ko yun Yung mga truck na yung yan. truck na yan. sino yung Milyon ang daily. kaibigan mo yung, Pinag-aawa yun Oh, sa MMDA. ay, Pare. pinag-aaway Sino yung niya. kaibigan mo yung Up to now? yung kaibigan mo yung giant killer mayor sa San Mateo, hindi na Meron sila ka- nagpapatapon doon, bro. Wala nang lahat Kaya nga, doon. Wala na Sa yun. San Wala na Mateo. yun. Oh. Nagkaroon na nga kami ng Nung tinanong ko project nga dun yun, eh. sabi niya, tumingin sa akin, nagsasabi mo kami infrastructure na kami rito, tapos na kami sa landfill, wala na. Kaya nga, Bakit nasaan? tinabunan na yun? Saan ngayon? Yun ang tanong sa MMDA. Oh. Ano yung bago? Yan. Alam niyo ho, hindi lamang yung environment ang tutok sila sa concern carousel. dito. Kung gusto ko, yung sinasabi mo, tatlong Yes. agency, LGU, MMDA, DNR. Gusto ko ma-involve po ang Department of Health. Kasama na Dahil yun. sa mga ganyang basura, ang ating kalusugan, Oo. in danger ho. Danger. Okay? Aminin na natin. Pag madumi ang inyong kapaligiran, Ay, sigurado. malamang magkasakit ka. Malamang. Anong ginagawa nito? Travel. Mm. Yun nga ba ang function nila? Okay. Teka. Department. Hindi, may correction. Sige, ano yung... Hindi, yung sa Kampilan. Sabi, Kampilan is a type of single-edged sword Yun ang traditionally sinatanong used by ko various na ano, ethnic Kampilan. groups. Yes, Mali yung yes. term na ethnic. Yung ah. malaki yun. In the Philippine archipelago, it has a distinct profile with the tapered blade being Yes. much broader Yes, and malaki. thinner at the point. Yun, than at ayun. its Thank you base. very much. Yung ganun. Pag ganun, ah. pag Pag ganun, Pero oo. hindi siya curved gaya No, ng no. ano. Ang smitar, No. parang Talagang ganun. Hindi siya itak na simitar, ganun eh. ah. Ang itak, ang gulok. Sometimes with a protruding spikelet along the flat oo. side of Kasi the tip. kapag sinaksak mo, pagbunot mo, Pagbunot mo, maximum Sama. damage. Tama. May kasama pang May sabit. Pinudensya. Correct. May kasamang Correct. ganon. May kasama pang minudensya. alam mo yung mga craftsman yan, talaga gusto ko minsan magawa na sana ng documentary. Yung yung ibang malalapad, yung sa Aklan, yung may malalapad sila, pero mas maikli. Malapad din yung kanila. Ang Chris, iba-ibang klase. Iba-iba rin. Although Meron yung traditional, rippled, umiikot yung gano'n. yung rippled. Tapos meron yung palaki. Oo. Tapos may parang hook na gano'n. Aray ko. Meron gano'n. Na-imagine ko. Grabe na, iisip nila ng araw. Public service announcement. Okay, very good. The Philippines is hosting the Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in October 2024. This is the biennial conference of the United Nations Office for Okay. Disaster Risk Reduction. Okay. Ang committee chair is your favorite. Sino? Most traveled. Naku, Oo! it's much Ang too big for co-chair us. is DND kasi. Ayan na, nandyan may yung summit na. Civil Defense. Summit na, Oh, sir. diba? Ayan na, ayan na. Summit. International. Gusto mong summit, Oh, ha? yes. Ayan na. Pinakinggan ka na. May summit na. Dahil hanggang ngayon, ang problema, okay, ito ayun. Careful what you wish for eh. Ano sinasabi? Ito na nga, umaangal na nga. Ayan na nga, magsasamit na. Prayers have been answered. Umaangal na nga yung mga tao doon sa sa loob. Hanggang ngayon daw, wala pang patawag about the event hosting sa DENR. Nagpapanik na yung mga tao sa loob. Kailan yan? October Ay, 2024. naku, yung ibang bayan po, 3 years in the making. Kung may mga ganyang event. Nakapag-launch sila pero wala pa rin meeting. Wala pang meeting. Naku, mahirap po yun. Ako, Baka nakikita hindi, na habang natin. nagka-travel, kumukuha ng idea. Oo, yun ang kakailangan mo Tama. yun. Organizational Kaya- work niya. Please don't panic. This is going to be outsourced. Oh my God. So ano na naman. Is it the same as the DOT's outsourcing? Anyway, another public service is singing ko pa rin. Yung kahapon sinabi ko yung pinaslang na kaibigan ko si Camille David Biscocho dun sa Baguio. Sa Baguio. Nakausap ko yung kapatid. Oh. Ang problema, umagalaw daw ang CIDG, yung PNP ang medyo mabagal daw talaga. At ayaw niyang pa-discuss ko on the air yung ilang ginagawa, baka
epekto daw sa kaso. Pero yun na nga, magandang manawagan nga yun sa kaibigan mo. Para si Mayor Magalong. Magalong, Baka kayo pwede na nyo, po, ano, kayo yung, na. kayo na po mapabilis lang Control yung naman investigasyon. yung PNP dyan eh. Oo. That's May CCTV daw Yes. kung sino yung pumaslang kay Camille Biscocho. Pag Sana po yung murder, case na yan. oo. priority case yan. Priority case. December 5 pa po nangyari. Diyos ko, hanggang ngayon. Kaya lang pala nabanggit nung CIDG na baka cold case. Dahil ang bagal daw nung andar ng PNP. Ni walang arrest warrant, search warrant pa rin lang hanggang ngayon sila. Yung ganun. So, po sana, Mayor Magalong, sana matingnan niyo po ito. Oh, tsaka si PNP chief, pag nalaman to, Oo, siguradong yung mga PNP nandito Chief dyan Acorda po. bubulsakin yan. Opo. Maraming salamat. oo. May warning, by the way, ang SEC, especially dyan sa mga OFW, Oh. na gusto mag-invest. Invest. Naku, real Mahirap estate. po yung mga information. Naku, Ang sabi ng SEC, meron daw pong scams Ala. na ngayon ay sumisikat. Pinangalanan ng SEC, BNY PAL, narinig nyo na ba yan? Or Benta Paluwagan, isa yan. Okay. Isa yung one na spelled out, O-N-E. O-N-E. Tapos merong one number, key, progress. Ano yun? Paano, anong workout niyan? Paano? Ano to? Pyramiding. Nakukuha ng investor. okay. Investor, Investor. so-called. Investor. Halimbawa, yung Ingat naman po kayo. Benta Ganyang Paluwagan. investor. Iba-ibang klaseng ano daw yan, investment, iba-ibang time maturity periods. Pero wala namang binibigay ng computation or matrix kung magkano ang iyong kikitain sa iyong investment. Okay. Basta inaakit lang nila ang mga publiko ng napakataas na profit, 30% daw Kaya. in 10 days. Huwag po kayong Wala na maniwala sa ganyan. Maski po drugs, hindi kayang kitain yan ng 30% in 10 days. Ngayon, Maski prostitution, hindi kayang kitain yan. Ay, mas malakas ang droga sa prostitute. Kahit na illegal, hindi po kayang kitain yan. wala mangyayari sa inyo dyan. 30% in 10 days. Ang suggestion ko sa Duda na kayo. Ang suggestion ko sa SEC, wag lang yung mga pangalan ng mga kumpanya o yung mga isilabas nyo yung pangalan ng mga taong involved kasi SEC registered yung mga yan. Imbas nyo sila. Iyan ang problema sa inyo. Saka hulihin na. Oo. Bakit puro warning sa... Huliin nyo yung Para mga kayo energy, magtipid kayo. Magtipid kayo sa kuryente. Yeah. So ito, wawarningan nyo yung publiko, huwag kayo mag-invest dyan. Saan ba yun? Kung hindi kayo narinig, O kaya, hindi naman hindi nila... kayo, kundi nakuha yung inyong warning. Anong kaparaanan na Hulihin nyo na. nag-i-invest sila? Nasaan yung mga tao na yan? Etc. Sino-sino itong mga ito? Yan. Anong ginagamit nila Asan na ang opisina platform? niyan? Saan ang opisina niyan? Yan dang One Key Progress Booster Inc. Ang pang-akit daw niyan, meron silang Power Ups Marketing Business. Yan. Yan. Magpaparehistro ka doon, bayad ka ng 1,000. Pag bayad mo na 1,000, kailangan mo mag-invest ng 5,000 para magkaroon ka ng 50% return in 15 days. Tapos roll over mo daw yan. Pero pwede ka rin mag-invest ng 100,000. Ayun. At 300% naman ang iyong profit. Patay So, na palaki kayo. ng palaki. Paganda ng paganda ang profit. Ano? Siyempre. 100,000, 300% in 5 Wawa naman ang days. pumatol dyan. Zero ka kagad na yung kinita mo. Wala pong negosyong kakayanin kumita niyan. Oo po. Nako. Ala. Siguradong panluloko Oo. pag ganyan ang rates na sinasabi. Huliin nyo na yung mga yan. Kung may mga taong involved. Pero nahuli na nila yung Kappa Community Ministry. Yung kapa nahuli Natigil na. na nila yan. Eto po, hanapin nyo na. Patulong kayo sa pulis. Ilabas na ninyo pangalan para maging maliw. Baka, I-raid nyo na yung mga opisina. baka kakilala ka ng mga kapitbahay yan eh. Di ba? Alam na nila yan. Nakikita ho namin yan. Nagsha-shopping sa ganito. Hala. Nandito sa Dubai yan. Yun. Hala. Di ba Kung ano yung mga yung ganun. isang scammer, yung cash nasa bathtub. Oh my God. Yes.
Sa dami na. Ay, oo, Dami, sa oo, laki. correct. Yung dati. Yung ano ba yun? Ano na yun? Meron pang Sa Alabang pa yun. Oo, yung... Namimigay yun sa newsman ng Pajero. pero nakakulong na yun. Naku. Patong-patong yung kanyang kasi mataas ang penalty, syndicated estafa yung kinaso sa Ano kanya. ibig sabihin ng syndicated staff? 3 or more. Ang Walang ano yan, Walang bail habang Wala. naglilitis. Wow. Tapos ang taas ng penalty. Tapos nakailang sentensya siya. So, pero bago nagpabinyag muna kasi naalala mo yan. Nung nagpabinyag, bonggang-bongga, pinasara yata isang buong hotel eh. Talaga? Oo. Binyag pa lang yan. Binyag pa lang yun. So, hala. Ingat-ingat din tayo sa mga ganyan. Yung mga ang isang nga dyan, yung junket eh. Oo. Casino. O nga pala, Yung mga, mas malalaki yung mga investors yun. Billion na yun. oo. Pero yung mga rin, nag-warn ng Bangko Sentral tungkol dun sa mga loans na online. Nako, yan pa. So, Another. ingat din kasi beyond the supervision ng Bangko Sentral. Kung hindi taga dito yung mga yan, loans kasi are a banking function. So, nire-regulate ng Bangko Sentral yan. Tinitignan nila if they have sufficient capital or sufficient assets para masagot nila yung if ever may mangyari or yung iba kasi kinukuha regarding nilang bail, investments din. Humingi ng yung DOJ, yung Manila Court kasi, RTC, Branch 40, binigyan ng bail yung mga hinuli tungkol doon sa Bungeros, yung mga pinagpapatay na sa Isabong. Di ba, yung Isabong, may mga nawala, empleyado. Yung mga hindi na nakita yung mga yan. May nahuli ngayon na 6 na security guard. Okay, na supposedly involved Supposedly dyan. involved. Allegedly. Binigyan ng bail ng Manila RTC, Branch 40. Okay. Ang DOJ ngayon pumunta sa Manila Court at sinabi, pwede ba i-reverse nyo yung grant of bail? Mag-ano sila? Ano ba ang Petition kanya? for revocation of bail. So, may bail yan kasi, ibig sabihin, kulang yung ebidensya. Pero ang Evidence of sabi ng guilt is DOJ, not strong. napakalakas ng ebidensya nila eh. That's Bakit them. ganun? You have to convince the judge. So, mag-file sila uli ng petition nga, this time for revocation of bail. Or to, for a new ruling na evidence of guilt is strong. Pwede naman yan eh. Hindi naman Ang problema siya kasi, disallowed. ito pong mga nahulin to, puro mga security guards lang. So, yun na nga yung problema. Eh. Hindi Pagka yung mga mahirap ka, mastermind. pag mahirap ka, ipiting ka. Pag Ang kanilang may kaso pera, ay kidnapping. Hindi murder. well, Walang katibayan wala sa sa murder. murder. Pero yung Kidnapping serious illegal detention, Walang core. Walang core. oo, baka... Ang sabi po ni Justice Secretary, nag-overstep daw yung court. Para dun sa mga naghahanap kay Justice Secretary. Siya na po nagsalita dito. Hanggang ngayon, problema pa natin to. Yung Isabong? Oo. 3 taon, 4 na taon. Hindi, kasi under-regulated eh. Yun yung problema. Ang problema, wala nang binabayad to mga do. Tuloy pa rin ho yung isabong na yan. So, dapat, kung ako yan, naiintindihan ko that ang laki ng potential niya, no? Hindi ba pag-uusapan din yan sa pagbisita ni President Widodo? Dahil doon ang base nung Isabong sa... Yung isa. Yung isa. Mula sa anong lugar yun? Sa Indonesia. Doon. Yun ang base. Yun ang base. Pwede pag-usapan yun. Pwede mag-usapan yun, oo. Pwede pag-usapan yan. Alam mo, dapat binabantayan natin is wala tayong policy to limit yung parang anliyaman. Meron tayong competitions, commission, and all that to prevent yung companies from running roughshod over everybody and having the tendency to buy off. Meron tayo nun? Meron ba tayo nun? Meron? In theory. In theory? Parang antitrust. Yun na Alam nga ko, yung nabibintang antitrust ka, natin. rin yan eh. Wow, meron pala tayo nun. Grabe kayo. Oh my God! Hindi, meron. Meron? Of course, diyan nga nangyari si JJ Atencio. Nagmulta. Nagmulta eh. Yung For Ay, nako. 11,000 pesos. pala tayo nun. Grabe. Laki naman ng multa niya, Big news yan, 11,000. ba't hindi lumabas?
Yan, hindi nagpe-press release yan. Hindi nagpe-press release yan. Hindi Napaka-low profile. Low profile. Sobrang low. O, tapos eto pa, magandang ano din to sa Justice Department. Ito ba, yan, kung pwede lang ha. pwede lang. Kayong mga internet provider. Pwede ba? Kayo sa inyo nagbabayad, GCash, kung ano. Hindi ba pwedeng banatan nyo? Igil nyo. Di ba? Igil nyo. Ginagamit talaga yan. Hindi, pare, kumikita sila ron eh. Paano maititigil? Yun nga ang kanilang main source of income. Yan Di bali na yung publiko, magkandaloko-loko kayo, di ba? Magkabaong-baong kayo sa utang. Dahil dyan sa isabong na yan. Basta kumita lang kami. Hindi daw nila Yung social responsibility namin, kumita kami. Paano nila mamomonitor naman? Hindi, alam nila yun. Alam nila yun, nag-change eh. Oo, dumadaan sa Na-advertise platform pa nila nila yan eh. Oo, dumadaan sa platform. Tumaya eh. Di ba nga nung pandemic yan ang workout? Ang istorya dyan, Tagaloob ang nagsabi. Oo, silang gumawa niya Binadevelop yung kanilang grupo magagaling na IT. Na-develop silang ng app. Ah. Yan. But this is for gaming. Okay. Sabi, anong gaming? Hindi. Isabong. May gaming na may involved na Yung pera eh. yeah. Ngayon, Ang gagaling nga ng mga Pinoy gamitin dyan eh. natin sa Isabong. Isabong. Yan, naging exclusive Isabong. Sila Sa Globe ngayon. yan, sa Globe. Sila ngayon ang payment, sila yung kumbaga, yan ang nagwa-workout. Laki ng kinita ng Globe. Actually, lumabas na sila, yun ang pinakamalaking pinagkitaan nila. Yan. Ang maganda rito, yung kinita nila, hindi man lang na-improve yung internet service. Hindi man lang nag-invest. Wala. Sana kumita na nga kayo. Okay. Payag na kami. Kumita kayo. Magaling kayo eh. Sana nag-invest naman kayo sa services. I-invest daw. Happy New Year, Ma'am Yoli. Santo. Pagdiskitaan. Hindi, ito. Mabuti lang ang Maya, hindi umangat na malakas. Ito, yung Supreme Court po, may inutusan na 11 court sa Makati City Oh. na tumulong daw kayo sa Taguig para do sa mga cases. Kasi yung mga Taguig courts po, Sabi ng Supreme Court yan? hindi kinakaya yung mga cases nila. So inutusan ng Supreme Court ang Makati ng 11 courts in Makati To take on to Taguig take on the cases. cases in Taguig. Take on some of the cases. Kinuha nila itong mga korte rito di ba sa... Utos ng Supreme Court to eh. Hindi, walang court na nakuha territorially na kumbaga yung RTC nasa Makati so, pero maganda nga siguro yung feeling ng Makati, ma-decongest tayo kahit konti tapos ngayon basag hindi, trip hindi, sa kanila Nagawa rin pala. nabasag trip tuloy sila. Laking kaluwagan yan kasi naaawa ako minsan sa Makati courts, ang daming Isa na lang. Hindi, ang malaking problema dyan later, bayaran nyo yung mga aircon na ginagamit nyo dyan. Taguig cases kayo. Di, ang tanong rin is, Taguig cases. hindi, isa pa. Kanino yung Yung 11 course na yan. Paggamit ng Yes. office space, aircon, may rental yan. May rental yan, ha? Meralco, yung billing dun yung padala. Huwag sa amin. So maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito at nitong buong linggo. And we have 2024. Antabayanan, susunod na programang Ronda Pilipinas with award-winning journalist Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Manal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we will see you on Monday. Ako po si Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.